Ang Panay Guimaras Negros (PGN) Island Bridges Project ay kabilang sa mga proyektong pang-imprastruktura ng Pilipinas na apektado ng biglaang pagsuspinde ng South Korea ng suporta sa pananalapi. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Inutusan ng Pangulo ng South Korea na si Lee Jae-myung ang agarang paghinto ng 700 billion Korean won, higit sa 28.7 billion Philippine peso sa mga pautang na inilaan para sa mga proyekto sa tulay sa buong Pilipinas, na binabanggit ang mga alalahanin sa katiwalian bilang pangunahing dahilan para sa pag-freeze nito. Ang proyekto ng PGN Bridges ay nakatakda upang makatanggap ng higit sa $1 billion mula sa South Korea para sa pagtatayo ng unang segment isang tulay na 13 kilometro na magkokonekta sa Panay at Guimaras. Bilang karagdagan, ang Pilipinas ay may $56.6 million pautang mula sa Korea Export-Import Bank upang masakop ang mga serbisyo sa engineering, kabilang ang detailed engineering design at pagkuha para sa buong 32.47 kilometrong PGN Bridge Project. Ang Pilipinas at South Korea ay nagbuklod ng mga deal sa financing para sa pagtatayo ng Panay Guimaras Negros, PGN, Island Bridges at dalawang iba pang malalaking proyekto sa infrastruktura. Ang Department of Finance, DOF, Secretary Ralph Recto at Deputy Prime Minister at Minister of Economy and Finance Choi Sang-mok kamakailan ay pumirma ng isang Memorandum of Understanding, MOU, para sa proyekto ng Inter-Island Bridges. Ang ceremonial na pag-sign sa Malacanang Palace ay nasaksihan ng Pangulong Marcos Jr. at Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk-yeol, na nasa isang opisyal na pagbisita sa estado sa bansa. Ang proyekto ng 187.54 billion pesos na PGN Island Bridges ay nagsasangkot sa pagtatayo ng dalawang sea crossing bridges, 4 na linya ng tulay at pagkonekta sa mga kalsada. Noong April 2022, ang DOF at ang Export-Import Bank of Korea, KEXIM, ay pumirma ng isang $56.61 million loan agreement para sa mga serbisyo sa engineering ng proyekto. Ayon sa Department of Public Works and Highways DPWH-6, ang detailed engineering study para sa tulay ng Panay Guimaras, ang unang seksyon ng proyekto ng PGN Island Bridges, ay inaasahang makumpleto sa Disyembre sa taong ito. Sinabi ng direktor ng DPWH-6 na si Sunny Boy Oropel sa isang press conference noong September 28, ang pagtatayo ng Seksyon A ay magsisimula sa ikalawang semestre ng 2025, at inaasahan naming tapusin ang bahagi ng Panay Guimaras in June 2028. Samantala, wala pang tiyak na petsa kung kailan magsisimula ang pagtatayo ng seksyon ng Guimaras Negros ng proyekto. Ang dalawang iba pang malalaking proyekto na kasangkot sa financing deal ay ang 6.34 bilyong Samar Pacific Coastal Road 2 na proyekto at ang 181.3 bilyong Laguna Lakeshore Road Network Project. Ang Samar Pacific Coastal Road 2 o SPCR2 ay isang 15 kilometro na flagship road project sa Northern Samar, na ikokonekta ang Lawang Island sa mainland sa pamamagitan ng pagtatayo ng Lawang 2 Bridge at Calomoten Bridge, at pagpapabuti ng mga umiiral na kalsada. Bilang bahagi ng mas malaking Samar Island Circumferential Road Loop, ang proyektong ito ay naglalayong mapagbuti ang pagkakakonekta, mabawasan ang mga oras ng paglalakbay, at itaguyod ang paglago ng ekonomiya at turismo sa rehiyon. Samantala, ang proyekto ng Laguna Lakeshore Road Network (LLRN) ay isang inisyatibo ng gobyerno ng Pilipinas na pinamumunuan ng Department of Public Works and Highways,
DPWH, upang makabuo ng isang climate-resilient road network sa kahabaan ng kanlurang baybayin ng Laguna Lake. Ang proyektong ito ay naglalayong mapagaan ang kasikipan ng trapiko sa Metro Manila sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang alternatibong ruta, e-konekta ang mga hub ng ekonomiya sa timog na rehiyon ng Luzon, at pasiglahin ang kaunlarang pang-ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mabilis, mas ligtas, at mas maginhawang paglalakbay para sa mga motorista at turista. Ang proyekto ay nagsasangkot ng pagtatayo ng isang hybrid viaduct at embankment road, na may suporta mula sa Asian Development Bank, ADB, at ang Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB. Ang mga proyektong ito ay isang testamento sa malakas na pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at Timog Korea, higit pa sa pagpapahusay ng kadaliang kumilos, nilikha sila ng mga trabaho, mag-spur ng mga negosyo, nagpapalakas ng kita, at nakataas ang buhay ng Pilipino. Ang detailed engineering design ng tulay ng Panay Guimaras Negros, PGN, ay mayroon ng 84.10% na nakumpleto, ayon sa pinakabagong project briefer ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Ang data mula sa DPWH ay nagsiwalat na ang disenyo ng Segment A o ang Panay Guimaras na bahagi ng tulay ay mayroon ng 93.60% na nakumpleto, habang ang Segment B o ang sangkap na Guimaras Negros ay nakatayo sa 77.60%. Ang Section A ng tulay ay sumasaklaw sa 13 kilometro, na nagkokonekta sa Panay sa Guimaras na may tulay na 4.840 kilometrong tulay na dagat. Samantala, ikokonekta ng Section B ang Guimaras sa Negros, na nagtatampok ng isang 19.47 kilometrong kahabaan, kabilang ang isang 13.190 kilometrong tulay na tumatawid sa dagat. Sa oras na maisakatuparan, ang tulay ay inaasahan na mabawasan ang oras ng paglalakbay para sa mga commuter at motorista, pati na rin mapagaan ang transportasyon ng mga kalakal sa pagitan ng Panay, Guimaras, at Negros.